Nestor, meron na bang timeline na binigay ang mga otoridad kung kailan nila matatapos ang pagtatambak ng lupa para tuluyan na maapula ang apoy dyan sa nasusunog na landfill? Walang binigay na definite target ang DPWH at DNR at maging ang LGUs kung kailan matatapos ang pag-apula ng apoy. Tuloy-tuloy ang gagawing pagtatambak ng lupa sa mga basura hanggang maging totally fire out na ang Navotas Sanitary Landfill. Mahigit 2 linggo nang nasusunog ang sanitary landfill sa Navotas City at hindi pa rin naapula hanggang ngayon. Matatandaan nangyari ang sunog noong pang April 10 o 18 araw na ang nakalilipas. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mula nang makapagtayo o makapaglagay ng access road o LGUs papuntang landfill ay iba't ibang heavy equipment, mga dump truck, mga freeloader ang nakakarating na nagtatambak ng lupa sa basura na malaking improvement para tuluyan ng mapula ang sunog. Inimugan ni Mayor John Ray na kailangan talaga takpan natin ng soil, tsaka ng buhangin, tsaka ng iba pang mga material, yung mga nasusunog na area. And may progress tayo, pero dito nakikita natin na talagang challenging itong ginagawa natin. No? Hindi ganun kadali yung pang-cover natin doon sa mga nasusunog na area. Pero may progress tayo, itong area na to, hindi natin napapasok to dati. Ngayon, napapasok na natin. Mula dito, papunta doon sa mga area na nasusunog pa. Sinabi pa ni DPWH Secretary Dizon, sa lawak na 44 hectares ng Navotas Landfill, halos 50% na rito ang natambakan na ng lupa gamit ang mga truck at pato. Ayon sa DPWH, wala pa silang definite na timeline o kung kailan matatapos sa pag-apula at pagtatambak ng lupa. Malaking tulong din sa DPWH at LGUs ang JICA o Japan government para mabilis ang pag-resolve na mapula ang apoy. Talagang hindi biro itong nangyari dito. No? At napakagawa, napakalaki. 44 hectares yung landfill, ang nasusunog siguro halos 90% nun, no? Nung simula. Pero ngayon, according to the estimates, halos mangangalahati na tayo dun sa napapatay nating area. Nakita nga ninyo, hindi ito madali at hindi pwedeng basta-basta lang natin na papaakatin yung mga equipment dyan dahil delikado. No? So, nagpapasalamat ulit tayo sa gobyerno ng Japan kasi nabibigyan nila tayo ng technical assistance kasi wala talaga tayong experience dito no, sa ganitong klaseng mga disaster. Samantala, bukod sa DPWH, nagtungo din sa landfill si DNR Secretary Juan Miguel Cuna, JICA Philippines Japan Ambassador at si Navotas Mayor John Ray Chongco na magtutulong-tulong para mapabilis ang pag-resolve sa pag-apula ng apoy mula sa nasusunog na landfill sa Navotas. Sa kanina nga ay nabanggit ng DNR doon sa lugar sa landfill ay talagang delikado rin pati yung mga nagtatrabaho doon dahil talagang mabaho at mainit doon sa lugar at talagang nababalot rin ng usok at yung air quality na sinasabi ng DNR sa monitoring ay mataas pa rin sa lugar ng Valenzuela City kung saan ngayong araw ay nasa 48 ang hypographic kumpara doon sa normal na 35. At sa Obando naman, dito sa lugar na kung saan ako narito sa evacuation center, ay 38 naman yung air quality. At marami pa rin na mga kababayan natin ang hindi pa umuwi sa kanilang mga bahay doon sa barangay sa Lambao at Pinawangan. Sa ngayon, dito sa evacuation center, sa lugar natin sa Obando National High School, nasa 170 na pamilya pa ang nandito sa evacuation center o katumbas nito ay nasa 480 individual. At ang halos mga sakit dito ay ubo dahil nga sa nalalaka pa rin nilang usok hanggang ngayon na nakararating dito sa evacuation center. At yan, mula ang ating latest slide mula dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres.